Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa lalaking nagising na lang ng walang maalala sa nakaraan, ngunit nalaman niya na kailangan niyang makuha ang bata na makakapagpigil sa kumakalat na virus. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action thriller film na ipinalabas taong 2022 na pinamagatang Carter. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa gitna ng isang nakamamatay na pandemya dulot ng virus na ginagawang zombie ang mga nahahawaan, isang lalaki ang nagising sa higaan na may hugis krus na peklat sa likudan ng kanyang ulo. Dumating doon ang mga CIA agents na hinahanap si Dr. Jung sa kanya pero hindi niya ito maalala. Ipinakita nila na siya ang huling kasama ng doktor ngunit wala talaga itong maalala sa nakaraan at hindi niya rin alam ang kanyang pagkakilanlan. Nakita na lang nila ang nagkalat na dugo sa kama patungo sa isang cabinet ngunit nang buksan walang tao sa loob, bigla namang may tumunog na telepono mula sa nakasabit na damit. Nang sagutin niya ito, isang babae ang nagsalita na ang pangalan niya daw ay Carter. Kinausap ng babae sa telepono ang CIA kung saan meron pala itong nakatanim na pampasabog. May naririnig na lang din si Carter na nagsalita matapos ilagay sa loob ng tenga niya ang isang device, na kailangan niyang sumunod sa direksyon nito kung gusto niya pang mabuhay. Kasunod ng tagubili ng boses, tumakas si Carter sa silid patungo sa kabilang gusali na isang pampublikong paliguan na punong-puno ng mga gangster. Sa pag-aakala nilang isa siyang CIA agent, tinangka itong patayin ng mga gangster. Pero nakaligtas si Carter sa kanilang mga pag-atake gamit ang kanyang nakamamatay na abilidad sa pakikipaglaban. Habang tumatakas, sinasabi sa kanya ng boses ang direksyon kung saan ito dadaan upang makaligtas siya sa mga humahabol sa kanyang mga agent. Matapos niyang makatakas at makakuha ng kasuotan, may natuklasan ang boses na may agent sa labas na nagmamasid. Pinapatay ito sa kanya para makuha ang ginagamit nilang aparato upang malaman ang kanilang pinagkukutaan at pinasakay siya sa sasakyan na paparating. Ayaw na sanang sumunod ni Carter ngunit pinagbantaan siyang papasabugan ang bombang nakatanim sa kanyang ngipin. Napilitan ng sumunod si Carter at nagtungo sa dumating na van, kinuha sa kanya ang aparato mula sa agent upang mabacktrack ang kinaroroonan nila. Ang nasa likod ng nangyayari kay Carter ay ang national security ng South Korea na nakikipagtulungan sa mga North Koreans. Kailangan siya nila para sa isang misyong iligtas ang anak ng doktor na dinukot habang patungo ng North Korea. Ang bata ay napagaling ng amang doktor sa virus, kailangan nila ang antibodies nito para makagawa ng bakuna upang pigilan ang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Nang tanungin ni Carter ang pagkakilanlan, dati daw siyang CIA sa South Korea na pumasok ng North at naging mamamayan doon hanggang sa nagkaasawa, nagkaroon siya ng anak na babae na ngayon ay nahawa ng virus habang namatay naman ang kanyang asawa, hinikayat siyang gawin ang misyon upang mailigtas niya din ang anak. Matapos pumayag ni Carter, pinapunta siya sa rooftop ng gusali dahil sa katabi nito ang headquarters ng mga CIA kung nasaan ang bata. Gamit ang mga kagamitang ibinigay sa kanya, tinawid nito ang gusali sa tahimik na paraan at sa tulong ng boses na nagngangalang Jung-hee nalalaman niya ang kinaroroonan ng mga agent at napatay isa-isa. Nasa isang silid ng palaruan ikinulong ang bata, ngunit nang puntahan niya ito, natatakot ang bata sa kanya na nagngangalang Hana. Pinabigay sa kanya ang telepono sa bata at nakausap nito ang ama na magtiwala sa kanya. Matapos ang pag-uusap, sasama na ang bata kay Carter pero napaligiran na sila ng mga CIA sa labas. Hinagisan niya ng tear gas ang mga agent upang makatakas ngunit nahuli pa din sila ng CIA. Inalam sa kanya ng CIA kung kanino siya nagtatrabaho, pero walang pakialam si Carter kung kanino ang mahalaga sa kanya magkaroon ng bakuna. Nagalit ang agent at isinisisi sa gobyerno ng Korea ang pagpapakalat nila ng virus. Ngunit napag-alaman ng agent na nagngangalang Agnes na tugma ang galaw ni Carter sa dati nilang kasamahang agent na si Michael Bain. Kinuhaan siya nila ng buhok upang magsagawa ng DNA test na hinihinalang nagpabago ito ng mukha. May nakuha din signal mula sa katawan ni Carter. Agarang pinutol ni Jung-hee ang komunikasyon kay Carter at ginamit ang signal sa kanyang ngipin. Nang tanggalin ito ng CIA sa kanya, agarang sinagip ni Carter ang bata dahil isa itong malakas na bomba na kumitil sa buhay ng mga CIA agents. Itinuloy na ni Carter ang pagtakas ngunit may pumigil sa kanyang agent na muntik ng ikahulog ng bata. Nakaharap niya ito sa laban habang nakasabit naman si Hana. Bago pa tuluyang mahulog ang bata, nasagap ito ni Carter.
Kinuha niya ang nakitang sasakyan sa tabi at ito ang ginamit nila sa pagtakas. Napadpad sila kung saan maraming nagre-rally para ibalik si Dr. Jung na hinihinalang dinukot ng US. Biglang may lumabas na paanunsyong video na ligtas na karating ang doktor ng Sinuijo, North Korea sa tulong lang dalawang Korea upang doon gumawa ng bakuna. Habang paalis na sila, Carter nakatanggap ito ng mensahe tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Pinapapunta siya sa bus stop kung gusto niya pang malaman ang katotohanan habang papunta na din ang NIS para sunduin siya. Hindi sumama si Carter sa sundo niyang sasakyan, sa halip ay sumakay ito ng bus. Pilit siyang kinumbinsi ni Jong-hee na sumunod sa kanila pero hinarang ni Agnes ang komunikasyon niya sa North at pinaalam ang kanyang tunay na katauhan bilang dati silang magkasama noon sa CIA. Hindi naman naniniwala si Carter dahil pinagtangkaan nila ang buhay niya. Ipinarinig sa kanya ni Agnes ang usapan ng pinaniniwalaan niyang panig na ipinapapatay na ito. Bigla na lang ding tinamaan si Agnes ng baril kaya napilitan na siyang tumakas kasama ang bata. Ngunit dinukot ng nakamotor ang bata, napabagsak ni Carter ang mga kasamahan nito at agarang hinabol ang dumukot gamit ang nakuhang motor. Nakuha ng NIS ang bata ngunit maraming kalaban ang sumusunod sa kanila at napatay din ito. Muntikan ding mahulog si Hana sa sasakyan, buti na lang nailigtas ito ni Carter. Nang makaakyat si Carter ng van, dumating pa ang CIA na itinuturing na siyang kalaban, habang nakaharap niya ang mga ito sa laban nakuha nila si Hana. Nakaagaw naman si Carter ng motorsiklo at pinataob ang mga kalaban sa kahinabol ang dumukot sa bata. Nang maabutan niya ito, nakaharap niya sila sa laban hanggang sa mapatay niya ang lahat. Matapos nito, dumiretso na si Carter sa direktiba ni Jong-hee na pumunta siya ng airport, dahil nag-aantay na sa kanya ang eroplano na magdadala sa kanila sa North Korea. Sinalubong siya ni Director Kim Dong-gyu na makakasama niya pabalik ng North Korea. Makakasama din nila sa biyahe ang ilang sundalo ng North at mamamahayag. Dinala na din muna ang mga ito sa silid ng pagamutan upang magamot ang kanilang mga sugat. Habang nagpapalit ng kasuotan si Carter, bigla na lang may nangyari sa eroplano. Agarang sinuri ng direktor ang cockpit matapos silang mawalan ng kontak sa loob. Nawalan pala ng malay ang mga piloto sa ininom nitong kape. Napag-alaman ng direktor na nahawaan ng virus ang mga piloto. Gusto na niya itong tapusin pero hindi sumang-ayon ang mga sundalo ng North sa kanya. Sinuri ng mga nurse ang piloto ngunit hindi pa nila masabi kung nahawaan ba talaga sila, subalit bigla na lang nawala ng power ang eroplano. Pinapunta ni Jong-hee si Carter sa cargo matapos nitong madetect doon si Hana. May dumukot pala sa bata na padala mula sa North Korea, buti na lang nailigtas sila ng direktor. Ngunit naagaw sa kanya ang baril at napatay ang direktor. Pinatakas na ni Carter ang bata at nilabanan ito na pinasabog ang likuran ng eroplano. Nang makita siya ng security ng direktor, pinaalam niyang pinatay ito dahilan ng magkatutukan ng baril ang dalawang panig. Dumating din ang pumatay at inamin ang ginawa, saka pinalabas na espiya ang direktor. Muntik nang magpatayan ang lahat pero inawat sila ng mamamahayag upang sa bata mismo alamin ang katotohanan. Ngunit bago pa makapagsalita si Hana, inatake sila ng mga nahawaan ng virus. Itinakas ng padala ng North ang bata sa pagtalon sa eroplano. Sumunod na din si Carter at sinubukang makuha ang parachute ng kalaban. Habang pababa na sila, nagawang mapatay ni Carter ang kalaban sa kakinuha ang parachute nito. Iniligtas niya din ang bata at naglanding sila sa likuran ng isang sasakyan. Subalit may dumating na namang kalaban na padala ng North at sinusubukan pa ding makuha ang bata. Pinigilan ito ni Carter at isa-isang tinapos, ngunit nahirapan din siya dahil may gamit silang baril. Pinapunta ni Carter si Hana sa harapan ng sasakyan habang hinarap niya ang mga kalaban hanggang sa mapatay niya ang lahat. Pagkatapos nito, pinapatawid na lang ng tulay si Carter upang doon siya sunduin ni Jong-hee at tapos na ang misyon. Naglakad patungong ilog si Carter ngunit bigla silang inatake ng mga nahawaan ng virus. Agaran itong tumakas at narating ang tulay. Nauna ang bata sa pagtawid habang pinipigilan ni Carter ang mga zombie, subalit biglang lumusot si Hana sa tulay. Napapalibutan na din sila magkabilaan kaya pinutol na nito ang tulay upang makaligtas. Dumating din doon si Jong-hee para tulungan sila. Matapos nilang makarating ng North Korea at makilala si General Kim Jong-hyuk, ibabalik na sana ni Jong-hee ang memorya ni Carter, ngunit bago pa ito nangyari, pinagtaksilan sila ng general sa pangako nito upang maglunsad ng kudeta sa pamahalaan ng North Korea. Dinala si Carter kung saan siya hahatulan ng kamatayan at nalaman na asawa niya pala si Jong-hee.
pero bago pa ito mapatay umatake sa kanila ang mga zombie kaya nakaligtas ito. Kinuha ni Carter ang sasakyan ng mga sundalo at ito ang ginamit niya para magtungo sa Sinuiju Biochemical Facilities na may kalapitan lang sa lugar upang iligtas si Jung-hee. Pagdating sa labas ng pasilidad tinawagan niya si Jung-hee upang marinig ang usapan, hinihikayat siya ng general na sumama sa kudeta pero hindi ito pumayag. Nang papatayin siya ng general iniligtas ito ni Carter at agarang pinasok ang pasilidad, nakaharap niya doon ang mga sundalo at nagawang mapatay. Nang magkita ulit sila ni Jung-hee dinala siya sa silid ng kanilang anak na nahawaan ng virus, inatake din sila doon ng zombie kaya napilitan na silang tumalon sa loob at nakita doon si Dr. Jung. Habang tinuturukan ng doktor ang anak niya ng pampakalma, sumugod ang mga tauhan ng general na pilit pinipigilan ni Carter, dahil sa dami ng mga ito pinakawala ni Carter ang mga nahawaan saka sila naghanap ng daan para tumakas. Isang jeep ang nakuha nila mula sa mga sundalo bago pa sila naabutan ng mga zombies at ito ang ginamit nila sa pagtakas. Plano ni Jung-hee na habulin ang tren na pinadala ng China na sakay ang mga nahawaan ng virus upang makatakas palabas ng North Korea. Habang nasa biyahe ipinabalik ni Jung-hee sa doktor ang memorya ni Carter sa pamamagitan ng tahi sa likuran ng kanyang ulo. Doon naalala na niya ang lahat na habang tumatakas sila noon ng pamilya hinarang sila ng general. Nakipagsundo si Carter na dadalhin niya ang bata sa North Korea kapalit paalisin sila pag nagtagumpay siya, pero sigurista ang general at gusto niya ng kasiguraduhang babalikan nito ang pamilya. Pinabura ni Carter ang mga alaala niya upang hindi siya magtaksil sa usapan, ngunit hinawaan ng general ang anak nito ng virus upang siguradong babalik siya. Nang maalala na ni Carter ang lahat humingi ito ng tawad sa asawa, bigla namang nasira ang sinasakyan nila at may dumating na mga kalaban. Dahil dito pinauna na ni Jung-hee si Carter upang itakas ang mga bata at balak pigilan ang mga kalaban, hinabol naman si Carter ng mga sundalo pero nagawa niyang makasakay sa pagdaan ng tren, buti na lang nakakapit ito saka iniligtas si Hana bago pa dumating ang kalaban. Hinabol sila ng mga sundalo ng general na pilit namang pinipigilan ni Carter, ngunit tila hindi nauubos ang mga ito. Muntik ding makuha ang bata ng nakahelikopter pero napigilan din ito ni Carter at napatay sila isa't isa, subalit habang abala si Carter nakuha ng mga kalaban ng bata. Ginamit ni Carter ang crane sa tren upang iligtas si Hana, ngunit pinutol ng kalaban ng tren habang dumating din ang general sakay sa helikopter na gusto siyang tapusin, pero nagawang makatalo ni Carter bago pa sumabog ang likudang bahagi ng tren. Nakuha ni Carter ang control sa helikopter at sinubukang wasakin ang helikopter ng general, pinaulanan naman siya nito ng bala ng baril pero nakatalon si Carter bago pa bumagsak ang helikopter. Sinusubukan pa din nilang kunin ang bata buti na lang dumating si Jung-hee at nailigtas si Hana, nakaharap niya din sa labanan ng sundalo habang umakyat naman si Carter sa sinasakyang helikopter ng general. Habang patuloy na nakikipaglaban si Jung-hee nakaakyat na ng tren ang doktor kasama ang anak. Matapos namang masubitan ni Carter ang general tumalon na ito sa helicopter saka iniligtas ang asawa bago pa magbungguan ang dalawang helikopter. Kalaunan matapos nilang makaligtas nagising na ang anak nila, ngunit sa unahan may nagpasabog ng binabaybay nilang tulay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!